Okay, so nailatag na namin yung, mga lambat. Bale ang susunod na gagawin pala diyan, pagkatapos mailatag yung lambat, sisisirin nila at titignan kung, nasa maayos na puwesto yung, lambat. Malakas ang current diyan sa lugar na 'yan at napakalalim niyan. Pero yun ang kanilang, gawi o ginagawa. Ilalatag muna nila yung lambat, then sa kanila sisisirin, iaayos sa pagkakalagay yung mga lambat. Ang style ng lambat nila, pagkahulog sa tubig, bali aangat yung lambat ng nakatayo sa ilalim ng tubig. Bali ang tansya ko doon parang 4 feet lang yata yung taas, 4 to 5 feet yata yung taas ng kanilang lambat. Then pagka naihulog na, titignan nila kung nasa maayos na pwesto ang lambat. Then binubugaw nila yung mga isda sa gilid-gilid para sumabit dun sa lambat. Kung wala sa ayos, tinatanggal nila sa sa pagkakasabit yung mga lambat at sa kanila iaayos sa pwesto. Kakaiba ang kanilang technique na ginagawa sa kaysa sa ginagawa namin. Kasi kami naglalatag ng lambat dati sa Ternate, sa ibabaw lang kami. Pero sa kanila, pang ilalim ng kanilang ginagawa. Obligado talaga sumisid yan. Binabaybay ni Robin yung lambat. May nakita na ako may sumabit na isa. May isda nga huli na. Paminsan-minsan umaahon siya para makahinga. Then pagka nakabuelo na, sisisid uli, titignan uli, babaybayin uli kung kung okay pa yung lambat. Bali binabaybay niya yan. Hindi lang masyadong visible yung lambat pero nababanahagan ko, nakikita ko yung lambat kung anong position. Kasi ako naglatag noon. So binabaybay niya yung lambat. Kasi parang ano yun, 100 meters yata o 200 meters, hindi ko matandaan. Bali kami ako ang naglatag ng lambat niya sa taas tapos si lumubog. Then pagkatapos noon, iaayos yung position ng lambat na yan. Then mga ilang oras lang, babalikan uli yan para pandawin or kuhain. Pero bago nila gawin yun, ayan visible yung lambat oh. Ang ginagawa nila, binubugaw nila yung isda para sumabit dun sa lambat. Ang lalakas ng resistensya ng mga taong ito eh. Paminsan-minsan naahon, pagkakuha ng hangin, nasisid uli. Tapos binabaybay kung hanggang saan ang dulo ng pinakalambat namin. Bali, si Robin ang sumisid dyan. Pinapakita niya sa akin kung paano ang style ng kanilang panghuhuli ng isda dyan sa Mindoro. Napakalakas ng mga tao rito. Nakikita ko, humihila sila ng bangka, mano-mano lang. Inilalangoy nila yung yung bangka. Ang gamit lang nilang flipper yung ano lang. Bali handmade lang nila mga kawayan. Ano dito, plywood. Plywood lang ang ginagamit nilang pampadyak. So paminsan-minsan nasa ibabaw siya. Then pagka nakita may problema, idadive siya ng malalim para ayusin yung lambat. Malakas yung current ang lugar na yan. Pagkahagis ko nga ng pinakadulo ng lambat 5 seconds lang eh. Parang napakalayo na kagad ng dulo ng kuha namin. Inaanod kasi kami. Kaya napakalakas ng kuha dyan ng current. Tapos nung minsang inaayos na yung bangka para bumalik na kami sa sa gilid, sinalpo kami ng malakas na alon. Yung muntikan tumob ang aming bangka. Konting-konti na lang talaga tataob na. May lang nakabawi kami. So ang ginawa naman diyan ni Robin, ipinasa niya ang underwater cam sa anak niya. Para dalawa kasi sila nandiyan diyan. Yung anak niya ang taga-alalay. Yan si Robin.
tinitignan niya kung okay pa yung mga lambat. Tapos nakasunod naman yung inaanak ko na si Kidlat. Siya ngayon ang kumukuha ng camera sa kanya. Nagtandem yung mag-ama. Nakakatawang panoorin. Magkasama yung mag-ama sa ginagawa nila. Okay, so satisfied na ako sa mga pinakitang gilas na, I mean, sa ginagawa ng mag-ama na ito. Ang kumukuha niya ngayon ay si Kidlat, yung aking inaanak. Yan ay sa Mindoro. Ganyan ang style ng kanilang paglalambat. Okay, so parang nakaayos na lahat. Parang pabalik na sila sa amin. So mga ilang oras lang daw, wala pa yata isang oras, papandawin na yata yan. Kasi ang ano namin yan, ma-experience yung paglalatag ng lambat at makita kung anong ginagawa. So may mga nakikita tayo kanina na mga isda. Then, parang may sumabit pa na isa. Isa pa lang ang nakikita ko. Pero nung pinandaw namin yan, bali, may mga nahuli kami dyan na kuhan, ng mga isda. Kaya lang mga ilang peraso lang yata yun. Parang anim na peraso lang yata yung nahuli sa hinulog na lambat dyan. Kaya sabi ni Robin, lipat daw kami ng lugar. Bali, tinanggal namin uli yung lambat na yan dyan. Lumipat kami ng ibang lugar. Kaya lang hindi ko na nakuna ng camera yon. Gawa ng wala na. Lobat ng aking underwater cam. Okay, so kung mapapansin nyo, napakalinaw din ng tubig at malalim ang malalim ang pinaglatagan ng lambat. Mahigit daw yan, Kwan. Mga 20 feet yata yung pinakamalalim na pinaglatagan namin dyan. Yun ang sinisisid nila dyan. So, ang pinakamababaw yata, 15 feet, 15 to 20 feet ang lalim ng lambat na yan na pinaglatagan nila dyan. Then, pabalik na sila sa amin. At mag-aantay na lang daw ng mga isang oras. Then, papandawin na yung ano na yan, yung lambat na yan. Kami lang ang tao dyan sa lugar dyan. Bali, island hopping lang sana kami ngayon. Sinabay na namin yung paglalatag ng lambat. Yung tropa nandoon sa Dalampasigan at nag-i-enjoy sa view. Si Benyak naman nag-aayos ng pana. Okay, so dala-dala na ni Kidlat yung ang aking underwater cam. Hanggang dito na lamang muna uli. Thank you so much.